Kanina po kasing umaga, meron pong malaking kaganapan sa lungsod. Ito naman ay kinalulugod ko pagkat matutuloy na. Because a few weeks ago, before I assume office, I was wondering bakit ba parang hindi natutuloy yung development sa Maynila patungkol sa mass transportation. And I've been seeing places in the provinces and some parts of Metro Manila in the likes of Valenzuela and Caloocan. Pero pagdating sa Maynila, Natenga. Ito po yung ating release papunta sa Maynila. Kami nagkausap ni Secretary Vince Dizon, ang masipag at mabilis din kumilos na sekretaryo ng DOTR. At sa pag-uusap namin, nalaman ko na 2 taon na palang delay sa lungsod ng Maynila yung pagpasok ng development patungkol sa trend. Sabi ko, ano ba nangyari? Siyempre, ayoko naman ay sa inyo, baka sounds politics pa, but walang nangyari sa 2 taon sa administrasyon sa Maynila. Sort of saying, with regard to this development, na siya namang pinakikinabangan at pakikinabangan ng mga tagalungsod ng Maynila. So with that, inalam ko kaagad yung pagkukulang ng lungsod, siya naman na inaksyonan ng inyong lungsod. In fact, galing mismo kanina sa interview, sinabi niya, natuwa naman ako, na-appreciate niya, nag-request sila ng letter of no objection nung umaga, in less than 24 hours, nakuha nila yung letter of no objection ng city government under our watch. So na-appreciate ko yun, dahil na-appreciate ni Secretary Vince at ng DOTR family. At the same time ng mga foreigner, 2 pong klase ng foreigner dyan yung Japanese counterpart and Indonesian counterpart. Tapos, nung una namin meeting, sinabi ko rin yung mga concern ng ating mga kababayan sa lungsod. Ito yung sinasabing ROW or right of way. In fact, there was a time, isa sa mga barangay chairman sinasabi, "Sir, baka naman po pwede mapakiusapan. Tingnan natin, baka ma-adjust." Ito yung pinakamahalagang litrato sa araw na ito. Dahil sa ang national government at local government nag-uusap at ang national government nagko-coordinate sa lokal, nagkaroon ng mabuting resulta. Ano po yung resulta? Before, lalagpas pa po yung istasyon o release ng tren dyan sa mga bahay na nakikita nyo. Itong sa side ko. Tatabasin po yan nung una. Kaya po ako nag-talk to the people ngayon. Nais kong ipaalam sa mga may-ari ng lupain na yan, mga bahay o building at simbahan. 24 lots previously identified for clearing have been confirmed unaffected, will no longer be subject to demolition or acquisition. Tatamaan ng development. Yan pong ilog na yun, creek. Creek na lang para mas madali maintindihan. Yung creek, yan po ipapuntang Sunog-Apog na pumping station na hindi gumagana. Na hanggang ngayon, I think the President himself, iimbestigahan na yung mga politiko doon sa District 2 tungkol dyan sa Sunog-Apog. No? Just the same, itong creek na ito, tatamaan ng development, pero ang good news, mga batang Maynila, magiging 2. Lalalim, babaguhin, at magiging 2 na yung creek natin. Yorme, mahalaga ba yun sa buhay namin? Abay, opo. Alam niyo naman, ang pagbabaha. Pag dumarami tayo ng pangsalok ng tubig, pansalo ng tubig, galing sa mga drainage, papuntang pumping station, labas ng Manila Bay. Alright mga kababayan, good news muna tayo, no? At ito nga po yung katatapos lamang po ng Talk to the People ni Mayor Isko. At napakalaking balita at blessing nga po ito para sa ating lungsod, no? Kaya wag nyo munang skip ang video na ito at ating himay-himayin at tayo po'y magkomento dito po sa nangyari kaninang umaga, no? So kanina po ay kasama po ni Yorme, si DOTR Secretary Vince Dizon, no, sa pagbisita po sa kahabaan ng Old Antipolo Street
Dito din po yan sa Manila 'no, at sa isang interview nga nila ay, ipinaliwanag po ni Secretary Vince Dizon ang, isinagawa nilang clearing operation upang, matugunan ang problema nga po sa flood control dito po sa lugar na ito 'no. So nag-update po ito sa clearing operation na nangyari and also dito po sa, issue po sa right of way ng mga residente diyan na matatamaan po ng, project po dito po sa lungsod ng Maynila. Ito po yung tinatawag nating, the North-South Commuter Railway 'no, na proyekto po para sana dito sa lungsod ng Maynila at ito po ay, natengga na po ng, 2 taon. So ito po yung pinagtataka ni Mayor Isko na bakit hindi nangyari ito nung panahon ng, nakaraang administrasyon 'no, na alam naman po natin na may maganda talaga 'tong maidudulot para po sa ating, siyudad lalo na dito sa lungsod ng Maynila dahil napakagandang proyekto po nito. So sa aking palagay mga kababayan, siguro yung nakarang administrasyon ay hindi naunawaan ng maigi o hindi siguro nagkasundo doon sa ilang mga issue nga no katulad nito sa pagpapaluwag ng kalsada dahil nga po matatamaan nga po itong mga kabahayan dito no. At good news nga mga kababayan dahil kahit na maisa katuparan itong proyekto po ng national government dito po sa ating syudad sa lungsod ng Maynila ay hindi na po kinakailangan i-demolish itong, mga bahay na ipinakita po ni Mayor Isko sa ating, screen na talagang matatamaan sana yun 'no, talagang tapyas po yan. Ganyan naman usually kapagka may mga proyekto po ang gobyerno, national government, may mga ilang, private property po talaga yung, matatamaan. Pero in this case, sa kanilang, maayos na pakikipag-usap at, nakipagdialogo si Mayor Isko diyan ay, nagkaroon ng, remedy o remedyo 'no at hindi na kinakailangan pang, i-demolish itong mga kabahayan po dito sa area po ng Old Antipolo Street. So para bigyan ko po kayo ng context tungkol po dito sa ating, nagiging reaction video. Actually hindi po kumpleto kasi itong video na 'to at, kumuha lang po tayo ng, segment na nagustuhan natin dito sa naging speech po ni Mayor Isko sa kanyang naging live kanina po dito sa Talk to the People. So ito po yung tungkol sa project ng national government na matatamaan po talaga dito yung, City of Manila especially dito po sa Old Antipolo Street. Matatamaan din po dito yung sa Solis at sa Blumentritt 'no. Ito po yung 2 station dito sa lungsod ng Maynila na ilalagay 'no. So ito po ay pabiyahe papuntang Clark, Pampanga. So imagine mga kababayan kung napanood niyo po yung Talk to the People ni Mayor Isko at sa gusto makapanood ng kabuoang live ni Mayor Isko ay soon ay magkakaroon na po tayo ng 2 station dito sa lungsod ng Maynila kung saan po pwede na po tayong makabiyahe sa Clark, Pampanga ng diretsuhan. So imagine niyo yung mga kababayan, less hassle na po, hindi na po tayo magpapalipat-lipat pa. At ang good news pa dito mga kababayan is yung pinaka-railway niya po ay diretso na po sa Clark Airport, no? Diyan po sa loob ng airport mismo. So kung kayo po ay magpaplano someday na kayo ay pupunta sa abroad like Hong Kong, Singapore o iba pang mga out of the country ay pwede na po kayong pumunta lalo na yung mga taga Tondo, mga taga Santa Cruz. So medyo malalapit diyan. So dala-dala niyo yung maleta ninyo, less hassle mga kababayan. Hindi niyo na kinakailangan pang pumunta ng NAIA at siksikan pa sa traffic, no? So dito ay ibibigay na sa atin ng national government yung pinaka easy way kung paano po tayo makakarating po sa isa pang lugar sa tulong po nitong North-South Commuter Railway o tinatawag na NSCR project in the City of Manila. Bukod pa dyan mga kababayan sa isang interview nila kanina, ipinaliwanag din po ni Secretary Vince Dizon ang isinasagawa nilang clearing operation upang matugunan nga po ang problema sa flood control sa lugar. So kapag naging maayos na po kasi at fully operational ng Estero de Sunog Apog pumping station ay makakatulong po ito na hindi na manatiling stagnant pa yung mga tubig dyan sa lugar na yan at maiwasan na po natin yung pagbaha. At syempre alam naman natin na kapag baha ay talagang maaaring pagmulan ito ng sakit kagaya po ng leptospirosis at dengue dahil sa tubig baha na nakatenga lang dyan. So malaking tulong po talaga ito mga kababayan yung pagkakaroon po ng flood control na maayos and also itong sinasabi ni Mayor Isko na magkakaroon na po
po ng dalawang creek dyan na talagang dadaluyan po ng mga tubig baha diretso po sa Manila Bay. So hindi na po natin po problemahin pa mga kababayan sa tuwing sasapit ang malakas na bagyo, tayo po ay babahain ay hindi na po natin mararanasan yan, no? O kumbaga maiibsan po yung problema natin sa pagbaha dahil nga po sa karagdagang creek na isasabay po sa pagpapagawa dito sa project po ng ating national government. So talagang nakakatuwa mga kababayan, habang tayo po ay nagsasalita dito ay very excited din tayo and looking forward dito sa napakagandang proyekto po ng national government na tiyak na tayo po ay magbebenepisyo po tayong Manileño, no? At nakikita ko talaga yung kahalagahan po talaga ng collaboration, yung pag-uusap po between national and local government para sa mga proyekto, no, na makapagbibigay po ng kasaganahan at kaluwagan sa mamamayan. At ito yung pinapakita ni Mayor Isko, no, na sineset aside muna yung politika at kapakanan ng taong bayan yung kanyang inuuna, no. So talagang napakaganda nitong big ticket na mangyayari po dito sa ating bansa and also dito po sa lungsod ng Maynila. At tiyak na pakikinabangan po talaga to ng mga susunod pang henerasyon, no. At sa tulong po ng national government and also dito po kay Mayor Isko sa kanyang pamumuno dito po sa ating lungsod bilang alkalde ay isang legasiya na naman ang iiwan niya sa atin, no, at talagang pangmatagalang biyaya ang ating matatamasa talaga dito sa pamumuno ni Mayor Isko. At hindi lang tayo, no, pati yung mga susunod pang henerasyon na maaabutan itong napakagandang proyekto po ng national government. At kung nagustuhan nyo po itong ating reaction video ay please like this video and pakisubscribe na din po ang ating YouTube channel. At kung kayo may mga komento pa at may mga opinion ay i-comment nyo po yan sa comment section at babasahin po natin yan. At malay nyo masagot natin yung inyong mga katanungan. At kung may mga katanungan kayo kay Mayor Isko ay baka mabasa din po niya itong ating comment section, no, at baka mapanood niya din itong ating reaction video. So muli maraming salamat mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.